Si Hot Cheetos D, sabi niya, Doc, ano po gagawin pag chronic na yung Ehrlichia? Ano po recommend nyo? Thank you po. Ito kasi, no, may mga iba-ibang stages yung Ehrlichia, tatlo. Subclinical, merong acute, subclinical, tsaka clinical. So yung chronic, ibig sabihin yan, paulit-ulit na. Maaari pong na reintroduce yung Ehrlichia canis or iba pang mga tinatawag ng mga blood parasites doon sa aso, kaya nagre-recur lang siya. Dapat ang ginagawa talaga, no, kahit na may fever pa lang yung aso, may inappetence, pinapabet nyo na po para makasigurado kayo. Kasi tinitingnan po yung dugo. Kapag dadalhin nyo po sa vet yung aso ninyo, may inappetence, ibig sabihin hindi siya kumakain, nananamlay, medyo pumapayat. Kung may history po na kahit isang kagat lang ng garapata, ipa-check nyo na po kahit yung dugo para po masigurado na meron ba o walang blood parasites. Kasi yung blood parasites po, magkakaroon muna ng mga ganong mga signs, as later on kapag dumating na sa chronic phase, mahirap na po yan. Pwedeng ikamatay po ng aso. Hindi ko po kayo tinatakot, pero I'm just stating reality. At meron na po kaming mga experience dyan na talagang yung mga aso talaga, hirap na hirap kami, lalo na nung mga nagsisimula pa lang kami sa Manalo K9 17 years ago. Isa sa pinakamahirap naming problema talaga yung mga garapata. Primarily because kahit dun sa dati naming site, dun sa Grand Valley sa Angono, ang dami kasing street dogs doon na talagang nagdadala sa paligid ng mga garapata. Yung mga garapata po kasi, pagka may stray dog sa paligid tapos may mga garapata, pagka nangitlog yan, no, yung mga bilog na matataba, mga buntis yun, ang daming mga maliliit na mga garapatang magre-resulta pagka nag-hatch yung mga ganon. Hindi dapat tinitiris yun kasi pag tinitiris ninyo yung garapata, yung mga eggs nun buo pa at mag-hatch pa rin yan. Dapat yung mga eggs, ang ginagawa namin, nilulublob namin sa gaas, ayan, para mamatay talaga yung mga eggs. Hindi namin inaalis doon. And we also use, pagka sobrang dami talaga, yung Bravecto, kaya NexGuard, Simparica, pwede yan. And nung na-develop ko yung Super Dog Soap, ayan, nabawasan po talaga ng malaki yung mga problema namin sa ticks. And then, pagka sa paligid, may mga nangingitlog na mga garapata, gumagamit po kami ng Sevin, ng Bayer. Hindi po natin sponsor yan, pero yun ang ginagamit natin. And effective naman siya. Pagka kasi may mga stray dogs, kahit dun sa bago naming site sa Mabang Parang, sinabihan ko yung kapitbahay namin na i-treat yung mga aso nila kasi yung mga aso nila, hinahayaan nilang makagala, naililipat sa lugar namin yung garapata. Hindi naman ako papayag na kapag doon na tayo nag-ooperate ng full operations natin, ay lagi tayong magkaroon ng garapata doon. Kawawa naman yung mga dogs natin. Pati yung mga dogs na mga nagpapatrain sa atin at any given time, we have at least mga 30 dogs from clients, no? Kaya bago po kami mag-train ng mga aso, we make sure na yung dugo nila ay chinek muna ng veterinarian bago dalhin sa amin. Kasi pwede po na yung nagpa-enroll sa amin, and we've experienced this, no, a few times, na yung dinala sa aming aso, pagdating sa amin, nagkasakit yung aso kasi na-stress siya dahil iba yung environment, pero meron na pala siyang daladalang mga blood parasites. Kasi hindi naman basta-basta yan lilitaw yung mga blood parasites yan, unless talaga na-infest siya or nagkaroon ng kagat ng garapata. Wala naman kami garapata sa site. So now, we established a policy na bago po ipa-enroll sa amin, bago namin tanggapin sa dog training sa Manalo K9, we need a full blood work, no, CBC, complete blood count mula sa veterinarian, and the veterinarian of the client should certify na yung aso na yon ay fit to train. Ayan. Kasi ayaw din namin last touch. Nangyari na po talaga sa amin yan several times. So now, wala na kaming mga ganyan. At ito po, ang kailangan gawin, kung yung aso niyo po ay merong mga signs na meron talaga siyang chronic Ehrlichia, dalhin niyo po sa veterinarian niyo. Baka po kailangan po niyan sweruhan, no? Kasi pagka may ehrlichiosis, isa pa to, nasusuppress yung bone marrow. Ibig sabihin, kaya bumababa yung platelets niya and yung nagkaka-anemia dahil po hindi nagpo-produce ng maayos na mga blood cells ang mga bone marrows, and yung general yung general health ng aso bumabagsak po talaga because of that.
So kailangan po talaga sundin niyo yung ipapagawa sa inyo ng vet. Kung kailangan po i-confine, ipa-confine niyo po. Kung kailangan po nabigyan ng mga medicines. And ano po, meron naman pong series ng medications na ibibigay doon sa dog ninyo para gumaling po siya. Hopefully po, no, hindi po dumating sa point na mawala yung aso ninyo. Pero gawin nyo lang po yung pinapagawa sa inyo ng vet and you will do well. Sana po hindi rin po dumating sa point na mapilay na yung aso ninyo kasi nakaka-apekto rin sa mga sa mobility ng aso na nagkukos din ng lameness. Kawawa talaga yung mga dogs kapag umabot na doon. So, iwasan niyo po yung mga lugar na maraming mga stray dogs. Yan talaga ang laking problema, Kaya maraming galit sa akin kasi sinasabi ko talaga hindi talaga dapat may mga stray dogs. Sinasabi ng iba, bakit hindi nilang yung mga stray dogs ay i-castrate na lang or i-neuter tapos pakawalan ulit. That will not solve the problem ng mga ticks. And ito nga, kagaya nito mga blood parasites na naikakalat ng stray dogs. And this is just one of the many diseases na naikakalat ng stray dogs. Andiyan na yung parvovirus, distemper, and iba pang mga skin parasites like Sarcoptes scabiei and so many other things. And lalong-lalo na yung rabies, diba? Yeah, magalit na kayo sa akin kung magagalit dahil sinasabi kong kailangan talaga natin ng animal control. Hindi naman kasi natural yan. Hindi po yan gusto ng Diyos na ang dami-daming stray dogs. Ang totoo niyan, hindi naman create ng Diyos ang domestic dog. Tao naman po ang gumawa niyan. Ang create ng Diyos ay wolf, yung mga natural dogs. Ngayon, kung titingnan nyo sa natural environments yan, ay ilan lang talaga yung predators. And hindi po pwedeng napakaraming predators kasi yung source nila ng food, yung food supply nila, ay hindi naman pwedeng mas marami yung mga predators kaysa sa food supply. Konti lang ang nandun sa top of the chain ng food chain. It's kahit grade school naman po tinuturo sa atin yan. Okay, so iwas niyo po sa mga lugar na may mga stray dogs, sa mga dogs natin. Kung may mga stray dogs, pwede po natin yan i-report sa barangay para hulihin po nila. Kasi kawawa naman po yung mga inosente nating mga aso. Yung mga stray dogs, kung meron mang may-ari niyan, mga owned strays man yan, dapat tinatali po yan or kinikip nyo sa loob ng bakuran nyo yung mga aso nyo. Hindi nyo hinahayaan na nasa mga kalsada yung aso nyo. Nagiging askal talaga sila. Hindi po aspin yan. Askal talaga sila. Short for asong kalye. Kasi nasa kalye. Okay, so please, be responsible dog owners para po hindi na kumalat yung mga ganitong sakit. Kasi talaga, yung mga garapata, kahit na sugpuin natin yung garapata within our bakuran or our vicinity, our periphery, kung lagi namang may mga stray dogs dyan na nagkakalat ng mga buntis na mga garapata, may daladalang mga blood parasites yan. Kawawa naman po ang mas marami pang asong nadadamay.